Madalas bang madilim ang loob ng bahay mo kahit tirik na tirik ang araw sa labas? Minsan ba parang ang lungkot ng dating ng sala o kwarto mo dahil kulang sa liwanag? Kung oo ang sagot mo, nako, para sa iyo ang video na ito. Heto ang mga Smart Pinoy lighting hacks na magpapabago sa itsura ng bahay mo. Gagawin itong mas maliwanag at super stylish kahit pa nagtitipid tayo sa budget. Kaya stay tuned! Isang common na tanawin sa maraming bahay ng Pinoy. 'Di ba? Isang bumbilya lang sa gitna ng kisame para sa buong kwarto. Sala man yan, dining area o bedroom. Ang resulta? Oo, may ilaw sa gitna. Pero yung mga gilid at sulok, madalas madilim at parang walang buhay. Para kang may spotlight sa gitna tapos yung iba apektado ng anino. Ito yung tinatawag na single point lighting. At habang praktikal, hindi nito nabibigyan ng hustisya ang ganda ng space natin. Ang malaking akala ng marami, kailangan mong gumastos ng malaki para lang magkaroon ng magandang lighting sa bahay. Iniisip agad, ay kailangan kong kumuha ng interior designer or kailangan kong bumili ng mga mamahaling chandelier. Ang totoo, hindi kailangan. Konting diskarte at kaalaman lang, pwedeng-pwede nang maging ka-level ng mga magazine ang itsura ng bahay mo. Hindi ito tungkol sa dami ng pera, kundi sa pagiging smart sa pagpili at paglalagay ng ilaw. At yan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Unang-una sa ating Smart Pinoy hack, mag-switch na tayo sa LED bulbs. Kung ang gamit mo pa rin ay yung lumang incandescent o fluorescent bulbs, it's time for an upgrade. Ang LED or light-emitting diode ay game changer. Bakit? Number 1, mas maliwanag ang ibinibigay nitong ilaw kumpara sa luma, kahit mas mababa ang watts. Number 2, super energy efficient nito. Mas maliit ang konsumo sa kuryente, kaya mas maliit din ang babayaran mo sa Meralco bill. Long-term investment ito na sulit na sulit. Marami ka nang mabibiling abot kaya na LED bulbs sa hardware o kahit online. Pangalawang hack, isipin natin ang task lighting. Ano ba ito? Ito yung mga ilaw na may specific na purpose o para sa isang particular na gawain. Halimbawa sa study area mo, imbes na umasa lang sa ilaw sa kisame, maglagay ka ng desk lamp. Mas focus ang liwanag sa binabasa mo at hindi na stress-strain ang mga mata mo. Sa kusina naman, yung area kung saan ka naghihiwa at naghahanda ng pagkain, pwede kang maglagay ng under cabinet lights. Pwedeng-pwede na yung mga nabibiling strip lights na idinidikit lang. Biglang liliwanag ang countertop mo at mas magiging safe at efficient ang pagluluto. Small additions, big impact. Pangatlong hack, huwag kalimutan ang accent lighting. Ito naman ang sekreto para magmukhang mas mahal at mas curated ang space mo. Ang accent lighting ay ginagamit para i-highlight ang isang specific na feature sa bahay. Mayroon ka bang painting sa wall, isang collection ng figurines sa shelf? O baka naman isang magandang indoor plant? Subukan mong tutukan yan ng isang maliit na spotlight o yung tinatawag na picture light. Pwede ring gumamit ng uplight sa likod ng halaman o sa isang sulok para mag-create ng dramatic effect. Agad-agad nagkakaroon ng character at lalim ang kwarto mo. Mula sa isang flat-looking na space, nagiging dynamic at interesting itong tingnan. Ika-4 na hack at napaka-importante nito para sa mood. Piliin ang tamang kulay ng ilaw. Nakakita na ba kayo ng option na warm white o daylight? Hindi yan basta-basta. Para sa mga areas kung saan gusto mong mag-relax tulad ng sala o kwarto, go for warm white bulbs. Ito yung medyo madilaw na ilaw na nagbibigay ng cozy, relaxing at homey na feeling. Para ka laging nasa isang mamahaling resort. Ang daylight naman na mas puti ay mas bagay sa mga working spaces tulad ng kusina o home office kung saan kailangan mong maging alerto at gising. Ang simpleng pagpapalit lang ng kulay ng bumbilya ay pwedeng magbago ng buong ambience ng isang lugar. At ang panglima, ang paborito ng mga creative at budget-conscious, DIY o do-it-yourself lighting fixtures. Mahilig ka bang mag-craft? Perfect ito para sa'yo. Pwede kang gumawa ng sarili mong pendant lights gamit ang mga murang materyales. Halimbawa, kumuha ka ng basket na gawa sa rattan o abaka. Butasan mo sa gitna at isabit bilang lampshade sa isang bare bulb.
Instant rustic at stylish look. Pwede ring gumamit ng mga lumang bote, lata o kahit wire para makabuo ng unique na design. Search ka lang online for DIY pendant light ideas at sandamakmak ang lalabas na tutorials. Hindi mo kailangang bumili ng designer lamp na libo-libo ang halaga para magkaroon ng statement piece sa bahay mo. Ayan, 'di ba? Simple lang pero ang laki ng epekto. Tandaan, ang sikreto sa magandang lighting ay ang pag-layer o pagpapatong-patong ng iba't ibang klase ng ilaw, general, task, at accent. Sa pamamagitan ng paggamit ng LED bulbs, pagdaragdag ng task at accent lights, pagpili ng tamang kulay, at pagiging malikhain sa DIY, magiging mas maliwanag, mas functional, at mas welcoming ang bahay mo nang hindi nabubutas ang bulsa. Mula sa isang madilim at malungkot na espasyo, magiging isang lugar na proud kang ipakita at uwian araw-araw. Maraming salamat sa panonood, mga ka-Smart Pinoy. Sana ay nakatulong ang mga tips na ito. Kung nagustuhan niyo ang video, please give it a thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Sa susunod nating video, bibigyan ko naman kayo ng mga super sulit at easy hacks para sa murang bathroom upgrades na kay